Sir? Sir, excuse me, question for you. Kailan nyo po nakuha yung first million? Para saan mo to? Sir, may business channel po kami, nag-grow po kami, 150 million views sa mga channels namin. Tinutulungan po namin yung mga younger generation na makakuha ng mga techniques sa mga taong katulad nyo, sir. Baka pwede po kayong ma-interview kahit sandali. Ay, naku. Di po ako nagpapa-interview eh. Saglit Pero lang ano, naman. ako po si Ned. Ano po tanong niyo? Joke lang. Game yan. Para po sa mga hindi nakakaalam, sino po tayo and ano po yung industry natin? Si Alden Rich. Hindi, joke. Ano po, Ned. Nagbi-video lang. Content creator, Ako sir. content creator. Business owner din po ba tayo? Onte. Ano po yung mga business natin? Mahilig kasi ako sa sapatos eh. Nagbebenta ako mga sapatos. Tsaka may onting clothing tayo ito. Ako lang design. Mura lang yan, sir. Ito po yung content nyo. Oh, di ba ano, nagdi-divide kami. Ginawa ko siyang clothing na rin. Ganda, para sir. sa mga gustong, yung pag tinignan mo, sila to ah. Kinonvert po natin yung pagko-content creation natin papunta sa business. No? So sa lahat po ng ginagawa natin, sir, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Nakamalaking kinita. Hindi ko na nabilang kasi nabili ng mga sapatos eh. Mga 5M, ganyan. Yung gastos ba? Pero mga ganun. Umabot siguro one time. Content creator po kayo and at the same time business owner. Tapos mahilig pa po kayo sa basketball, no, sir? Oo. Ano po ba yung mga trait na meron po dapat dito sa tatlong to para maging magaling po tayo lagi? Araw-araw kailangan sipagan. Consistency, ganun po ba? Consistency. Di ba araw-araw yan? Pag step by step yan, pag tagal, yung dito mo maging ganun na yan. Patong-patong na yan. Hindi natin mapapansin na nandun na pala tayo. Hindi mo mapapansin na nandun ka na. So, ang ibig sabihin ba natin, sir, huwag natin titingnan na wala tayong nakukuha ngayon, pero may makukuha tayo kapag tinuloy-tuloy natin. Oo. Sa basketball naman, araw-araw ka mag-practice ng shooting. Hindi ka ba gagaling nun? Kahit 1% yung ginaling mo sa araw na yon. Eh di pagtagal nun, 1%, baka lagpas 100% ka Yun, na. totoo yun, sir. Oo, di ba? Small progress is equals to big wins talaga. Consistency. At saka discipline, syempre. Isip mga cliche na ano. Totoo yun, sir. Determination. mga Totoo ganun, pala yun. Totoo yun. Dati po ba tayong aspiring pro basketball player? College siguro. Tumigil ako kasi nag-focus ako sa nursing kasi ako eh. Eh di syempre busy ka sa pag-aaral. Yung nursing kasi ayun yung suggestion sa akin ng pamilya ko. Kasi maganda yung sweldo nun, 'di ba, sa US. Ganun po talaga pag old fashion. Oo, yun talaga. Sabi ko, sige, why not try ko. Hilig ko talaga. Isa sa mga hilig ko, filmmaking. One time sa UP, in-apply ko film. Tinapos ko muna yung nursing. Tapos after nun, nuloy ko talaga yung content. Paminsan yung mga side quest natin na gano'n, mas yun pa yung passion natin. Eh, no? Malupit, di ba? Nag-content ako. After ilang years, bumalik yung basketball. Nag-round trip lang. Sa tingin nyo po ba, naging failure po kayo nung hindi nyo naabot yung pagiging pro basketball player? Hindi naman. Naging dream ko lang siya. Kasi ako, pag nangarap ako, parang gusto ko, itry lang siya ng itry. So hanggang di ko pa siya naabot, hindi pa siya fail. Tumigil ka lang naman, dun ka lang nag-fail. Why not? Baka mamaya sa future pala. Di ba, magiging pro player tayo. Hindi natin alam. Mga bagay-bagay, hindi ko iniisip na fail pa. Basta tuloy-tuloy ka lang. Sa tingin nyo po ba, sir, parang naging blessing in disguise kahit papaano? Yung hindi natin pagiging pro basketball player, tapos napunta tayo dito. Oo, totoo. Kasi, kumbaga, planado na yan ni God eh. Hindi natin alam, pero may plano na siya. Ang parte mo na lang, gagalaw ka, isipagan mo. Nabanggit nyo si God, sir. Naniniwala po ba tayo kay God or devoted po ba tayo? Kung wala si God, wala ako dito. Hindi naman natin maabot yan. Wala yung guidance niya. Kung may time man ngayon na nahihirapan ka, sineset up ka lang ni God. Kunwari, may pangarap ka, binigay niya agad sa'yo. Hindi mo ma-appreciate eh. Hindi mo maalagaan. Pero pagka matagal-tagal, hinuhubog ka pa niya, pinapatibay ka pa niya, para pag dumating yung pinapangarap mo, pag binigay niya na sa'yo, ma-appreciate mo na, ay, pinaghirapan ko to ah. Tama yun, sir, no? At saka sabi nila na ang proseso, gift din yun kay God, eh, no? Dumadaan tayo sa proseso para mas lumakas tayo, mas maging ready tayo sa matatanggap natin na blessing sa Kanya. Totoo yan, totoo yan. Kung makakabalik po tayo ng oras at alam na po natin kung ano yung mangyayari, ano po sa tingin niyo yung gagawin yung iba? Wala. Lahat nung napagdaanan ko, ayun yung nag-build sa akin kung sino ako ngayon eh. Yung time kasi graduate ako, di ba nursing gusto ng pamilya ko. Nangyari, pangarap ko kasi content, which is medyo ano sila eh, may kikita ka ba dyan? Pero naiintindihan ko naman sila, concerned lang sila. Nung time na yun, trinay kong maging independent. Ipon ko lang nun sa bangko 12K. Nakitira ako sa mga kaibigan ko, shoutout kila Albert Nicolas, tsaka Jim Morales. Nakilala ko pa yung partner ko. Siyempre, pagka nanliligaw ako, medyo papogi ka, di ba? Yun, naubos agad, 1 week yung 12K. Grabe. Wala. May time na wala ako kinakain, 3 days ata. Paano natin na-overcome, sir, yun? Nandun tayo sa rock bottom na yun. Na hinabol natin yung pangarap natin at the same time. Alam mo, may dala akong silver coin. Bigay nung ko yun ng lolo ko. Sabi ko, sangla ko ba? Umabot sa ganun, Oo, sir. umabot ng kasi parang ano yung lucky coin ko eh. Tinanong ko si Bell, sabi niya, pag sinangla mo yan, magkano lang yan? Saan ka ba magaling? Eh nung time na yun, mahilig ako mag-edit. Sabi niya, ba't di ka mag-editor? Tapos sabi ko, oo nga, try ko nga. Yung mga tropa ko kasi sila Albert Nicolas, mga vlogger. Parang pag kailangan yung editor, sabihan niya ako Kahit ano lang, 500 or 1K, kayo na bahala. Tapos yun, medyo nakaipon ako. May isang beses yung hindi ako makakain. Buti na lang, bumisita si Bell. May pasalubong siya na popcorn. Tapos malaki siya. Isa-isa ko yun panglasa lang. Tinipid natin. Tinipid ko siya para Para makaraos lang. sa morning, malasahan lang ako, okay na. Tapos edit na ulit. So sa tingin nyo, sir, napakahalaga ng meron kang partner habang inahabol nyo yung mga pangarap nyo. Tingin ko, naging malaking part talaga yun. Kasi kung ako lang, siya yung tinanungan ko yung partner ko Siya na yung naging mentor mo. Hindi ko ba ma-realize yung mga bagay-bagay. Ay, magaling pala ako mag-edit. Siyempre yung partner natin, siya talaga yung nakakilala sa atin, no? Paminsan nakakalimutan
makakalimutan natin kung sino tayo. Oo. Pero ipapaalala niya kung sino talaga tayo and kung ano yung kaya nating abutin. Tama yan, tama yan. So last question na lang po, Sir Okay. Ned. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gustong mag-succeed sa industry, na gusto nilang pasukin? Ma-advise ko sa inyo huwag kayo titigil. Either basketball, volleyball, negosyo, kahit ano pa yan. Kung talagang pangarap mo yan, kahit sino pang pumigil sa'yo. Kasi minsan ganun parang, ano ba yan, corny naman ginagawa mo. Parang ano yung kotse yan Ito yung pangarap mo, ito yung kotse. Pag tumigil ka, hindi ka aabot. Kailangan tuloy-tuloy. Tapakan mo malupit para umabot ka sa pangarap Tapakan mo. mo malupit. Everyday counts. Ito yun. Lagi natin suot, sir. Yung content namin na 365 days. Kasi kailangan talaga yung 365 days na yun, araw-araw. May gagawin ka para maabot yung pangarap mo. Every day is a progress. Every day is an opportunity. Totoo yan. You have a wonderful advice, Sir Ned. So thank you so much for your time. Thank you, brother. Appreciate you. Wish you more success. Salamat. Dumami ang followers sa Yun. School of Discarte. Kaya nakikita ko naman sa'yo yung sipag Kaya Consistency, sir, katulad ng sabi niyo, di ba? Tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil. Sir, pleasure to meet you po. Thank Pleasure to Salamat, meet you. salamat. Pleasure to meet you. Sobra.